So, what's up mga ka-experience? Yes po, ito po ay pauwi ako ng Pilipinas after 5 years. So, dapat last year, 2023, pwede ako makauwi kaso may surgery ako. So, kailangan kong magstay muna. So, ito all the way to the airport. So, hindi ako naka-video sa ibang mga bagay nang dahil bumaba si amo. At hinatid ako sa ilalim kasi mabigat yung luggage. Tapos, dinala ko na din yung aking crutches para naman remembrance sa buhay OFW, diba? After 10 years sa pagtatrabaho bilang OFW, naranasan ang magkaroon ng surgery dito sa ibang bansa. O, milyon lang naman ang nagasto sa piso. So, kailangan natin munang mauwi para mag-relax ng kahit ilang araw lang sa Pilipinas at masimoy din ang Pilipinas. So, diba? Itong underpass na to is the same as sa Cebu ata yun, o yung pinakamalayo na underpass. So, all the way to the airport, guys. And yes, ito po ay 9:30 ng gabi. And then, yeah, finally, at the airport, the terminal. Finally, we are here at the Terminal 1 kasi po pali yung aking eroplanong sasakyan. So, after isang dekada nung papunta ako dito sa Singapore is talagang Philippine Airline yung sinakyan ko. At ngayon, nag-request talaga ako kay employer na kung pwede Philippine Airline. Hindi niya alam, may memory pala at may mga story pala behind that. So, yeah. Ito na kasi yung at yeah guys, nandito na ako sa airport. Ayun, papasok na. O diba, parang walang sakit lang yung tuhod. O diba, hindi pa yan nakalakad ng maayos kasi under recovery pa yan. So kailangan hindi natin mag-pretend na hindi tayo yung paglalakad is kailangan talagang naging okay, pero actually nanginginig kasi nga malamig. So, pag bagong surgery, yung tuhod mo or any part of the katawan mo is talaga naman sobrang lamig kasi. So, yun, finally, talagang nung dumating ako, sobrang haba ng pila. So, pinagtyagaan yung pila na nagmabat ng 10:30 ng gabi. So, 1 o'clock in the morning yung flight ko. So, medyo naka din ang oras. Kasi nga, hindi ko alam kung okay ba talaga yung mga bagahe kung bit-bit. So, may isa akong ate na nag-send sa akin para in case may mga matitirang mga bagay na hindi pwede na sa KJ. So, ipapadala sa kanya. So, what's up guys? Nakikita ko na sila. Oh, amoy-amoy ko na ang Pilipinas nang dahil may nakakita na ako. What's up you guys? So, pagkatapos na ma-check-in lahat ng baggage, may nakikita ako mga kababayan dito at nagpictura naman kami dito sa departure area bago pumasok ko, diba? Kailangan talaga, mandatory talaga ang mga selfie at saka lahat-lahat ng style sa buhay. O, diba? What's up? My ate is here. And si ate Bacolod is here. So, medyo mahaba-haba naman tong lakaran namin. So, ayan na po. Papunta kami sa gate. Ano? C11. C11 I think. So, medyo okay pa naman yung oras. Pwede pang makauwi. Let's go to C11 going to the PAL area. Medyo napasabak tayo sa lakaran nito kasi hindi gumagana. So, dito kami banda at marami na po talaga nag-aantay dito. So, sobrang excited na, di ba? So, habang nag-aantay, mag-interview muna ako dito. Taga-Cusco sa Singapore. 380 naman siya. Sila po yung mga ano na dito, mga matatagal na mga Ako 10 years. mga tao dito. Ate, ilang taon ka na dito? Ay, dito. Ano? Ilang taon ka na dito? 12 years sa Amok ngayon. Pero nasa 14 years na ako dito sa Singapore. Congrats. Ikaw ate? Ikaw? Ikaw ate? Matagal siya. 16 years na. My gosh. Ikaw ate? 14 years. Ikaw? 10 years! 10 years up here. Ikaw, 10 years ka rin? Oh. Ang haba ng pila.
So, after 30 minutes na pag-upo ng saglit, kasi kailangan talagang uupo kasi nga yung tuhod ko din at nakichismis. So, eto na finally. Here we go. See you soon, Manila. Pag OFW ka, talagang ramdam mo yung paglalakad dito sa aisle na to papuntang airplane or papasok ng airplane na talagang feel mo na talagang Pilipinas na to. O diba? So after how many years? So I'm here and usually pag nasa aeroplano na din ako, chine-check ko na yung mga rules kasi pares naman sila pero sometimes kasi may mga updated, so kailangan mo din to make it sure na safe ka din. Ayan, na-miss ko lang ang pala sasakyan. Here we go. Tahimik ang buong paligid at this moment kasi lalipad na. Di pala nagmumug pala yung eroplano papunta. Sobrang lawak talaga ng air, anong tawag nito? Land area ng paliparan sa Singapore. O diba? Nagsimula na after how many minutes? So, here we go. And we'll see you in a few hours, Manila. Ang pagiging OFW ay kailangan mo lang talaga ng tibay, lakas ng loob at manalig sa Diyos. Kailangan mo talaga ang lahat ng yun. So after an hour, binigyan na kami ng aming pagkain. So hindi ko alam breakfast, dinner, early breakfast. So finally after 3 hours, nandito na po tayo sa Manila at lalapag at lalabas na po very soon. So, ayan na po, nasa Manila Airport na po kami. And finally, thanks God, we are all safe. So, after 3 hours, nandito na po tayo sa Manila at bababa na po kami. So, this is 5:30 in the morning. So, right now is nakababa na kami ng eroplano. So, kanya-kanya na kami baba kung saan pupunta. So, ako is naghahanap ng way papunta sa isang terminal na kung saan kailangan kong sumakay ng bus. So, after 30 minutes na pagta-travel is nakarating na po ako dito sa mga luggage. So, kukunin ko yung luggage ko at may nag-aantay lang na tao na kukunin nila at itatransfer doon sa kung saan yung next destination ko. So, since sobrang aga, yung mga may bagong mga nakakilala ako dito at friendly naman tayo paminsan-minsan. So, nagkape muna sila. Tapos, nag-aantay kami sa next flight namin dahil 8:30 ng umaga pa yung next flight ko papuntang Dumaguete City. So, explore muna ang airport sa Manila na sobrang crowded. Ang daming lakad din, di ba? Parang hindi sumakit yung tuhod ko na kailangang ipahinga. So, here we go. So, while waiting sa area, kita nyo naman kung gaano karaming tao pag Paskong Pasko. So, pangatlong lipat. Bound for Dumaguete. Dumaguete, pangatlong lipat. So, noong 2022, talagang yung plano ko is July ako uuwi. May schedule ako ng surgery na 2023 ng January. So, hindi pa siya totally makarecover kasi yung brace ko natanggal nung May. So, May, June, July. So, wala pa, hindi pa pulido yung tuhod ko as in nangangarag pa. Sobrang liit pa yung ko hita. So, ito po yung isa sa mga dahilan hindi ako umuwi ng July nang dahil alam ko yung aakyat ako ng hagdan, marami akong bitbit at saka kailangan ko pang maglakad ng sobrang daming lakad. Nangingitim na nga pag nilakad ng malayo. So, walang ice pack ko na bitbit kasi bawal po yung liquid, diba ang sabi. So, wala, nagtyaga. Kaya December nang umuwi at ito na po yung December. O diba, papuntang Dumaguete din. Pagbaba din sa Dumaguete, ewan na lang. So after a while, nandito na po tayo sa Dumaguete, lapagan ng Dumaguete. O diba, the gentle people, city of gentle people. After an hour, so isang oras lang po talaga galing Manila. The time is 36 minutes
past the hour of 10 in the morning. In the date is December 14, 2023 on a Thursday. We maintain the receipt will securely fastened and the receipt was not switched off. For an orderly manner of disembarkation, passenger must remain seated and await instructions for deplaning. Passengers in the essential with deplaning task, our cabin crew council will be happy to assist you. On behalf of Captain Gonzalo and the rest of the crew, thank you for flying Philippine Airlines, the heart of the Filipino. So, yung pamilya mo na hindi nila alam na uuwi ka kasi alam nila na bago ka pa lang naoperahan at bawal na bawal kang mabinat. Eh wala, matigas ang ulo. Talagang uuwi. O, diba? Surprise na uwi talaga after 5 years. Pero ako yung may surprise na may So, Airport of Dumaguete. So, yan na po ang ating paglapag while waiting na pwede na kaming bababa. So, paalis na ang Cebu Pack. So, here we are. Pababa at palabas na kami. So, hindi ako nakipagsiksikan. So, yes po, yun po talagang bababa ka sa hagdan. So, kumusta naman yung aking tuhod? Well, waiting sa mga bagahe. Ang ingay ng airport dito at mainit. Yung uuwi ka na hindi nagpasundo, nag-tricycle after 1 hour. Kasi tricycle to, na makarating din ako doon sa 30 minutes papunta sa bahay. So, welcome to my alma mater. O, diba? Negros Oriental. So, after 30 minutes from the highway, nakarating na ako sa bahay. Maraming drama nung nakita ko yung tito ko umiyak at naiyak. So, ito na po yung behind. So, paggabi, ayan na po. Kinalkal ko na yung luggage ko. Talagang buong luggage po. Mga pasalubong sa pamilya ko. Pinapatry ko po sa kanila lahat kung ano ang maibigay ko. Nang dahil gusto kong maranasan din nila na medyo makasuot sila ng simpleng mga bagay na kahit man mawala tayo sa mundong ito, hindi man nila nabili yung mga gusto nila, at least meron akong naibigay, napasaya ko sila ng kahit saglit. Ang importante, nakashare ako ng blessings behind sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Opo, yan pong nakayelo, yan po yung aking lakas. Yan po yung tito ko. Siya yung nagbibigay lakas sa akin. Ever since siya po yung naging tatay, naging nanay sa buhay ko. Kaya hindi ko ipagkakait kung anong meron ako ngayon sa pamilya ko. Kailangan ko po sila at kailangan nila ako. Kaya gustong gusto ko silang tulungan hanggat kaya ko. Kahit walang wala, para sa kanila ibigay ko lahat. Makapag-share lang ako ng mga blessings na meron ako. Kasi nga, the more you share your blessings, the more you get. Diba? Sabi nga ng Diyos, kailangan mo talagang mag-share, pero wag naman lahat. Oh yes. Ako kasi gusto ko lahat maibigay sa kanila. Basta kayang-kaya ko. Kaya, yan po. Makikita ko silang masaya. Makikita ko na yung puso ko, hindi man nila nakikita na masaya akong nag-share sa kanila. Pero, sa mga mata nila, nakikita ko yung saya na hindi ko naranasan noong maliit pa ako na walang nagbibigay sa akin, walang nag-share sa akin. So, ako ngayon is ipadama ko sa kanila na hanggang buhay pa ako, hanggat kaya ko pang ma-share sa kanila, ibibigay ko. Hindi man na ako habang buhay nandito sa mundong to, ang importante, nakapag-share ako sa kanila, kahit maliit na bagay, malaki na yon sa puso ko. At ang Diyos na po ang may bahala sa akin. So, yun po ang aking journey from Singapore to Dumaguete, bound to probinsya. Ayan po ang bahay na hindi pa tapos at sana'y matapos na sa mga panahong hindi muna natin priority sa ngayon ang dahil po marami pa tayong babayarin. O, diba? Kailangan tayong magbayad sa ating mga bills. Yes po, bills sa pag-surgery, na monthly na pinapadalhan yung tito ko sa mga gamot. Minsan itong mga batang to binibigyan ko kasi hindi ko talaga kayang lahat ng buwan. Pinigay ko sa kanila lahat ng dahil
wala. May mga binabayaran ako, mga importanteng bagay sa buhay na hindi nila din alam. Kaya ako lang po ang nakakalam. Kaya hanggat kaya, ako lang muna. Kaya ko muna ang i-share sa kanila. So, thank you for watching guys.